Andro, ngayon nga nakalabas na ang bagyong Glenda. Kung babalikan natin ay ang Albay ang isa sa pinakaunang nasalanta ng bagyong Glenda. Pero ang good news po dito mga boss ay walang naitalang namatay sa nasabing probinsya. Kaya ngayong umaga ay mapalad tayong mapag-uusapan natin kung ano nga ba naging paghahanda at ang kasalukuyang ginagawang recovery operations sa Albay. Kaya ngayong umaga ay makakasama natin via phone patch si Albay Governor Joey Salceda. Good morning, Governor. Yeah, good morning po. Alright, Governor, ang Albay po ngayon ang tinuturing na modelo dahil nga po zero casualty ngayong pagdating nga po ni Bagyong Glenda. Governor, ano po ba yung mga naging paghahanda ng inyong probinsya para po mangyari ito? Basically, ang daming training noon pa eh. So, kung pag-usapan kultura na namin po na pag may ganito, maghahanda ka talaga bago pa dumating. At yung hindi yung halos pilitan, kundi halos parang community effort. Hindi ko naman sinasabi masaya namin ginagawa na nag-evacuate, but basically parang hindi malungkot. So I think culture plus information and communication pinag-arma sa mga kasi hindi, I will not be there to save them eh. So ang gagawin ng it's the people themselves who will keep themselves safe eh. So you just have to provide them information by communicating that information. So talagang naging malakas. Yes, Governor. Siguro lastly yung secret is nagbibigay kami ng 5 kilong bigas basta pumunta kasi evacuation center. So proven na po yan since 2007 dito sa Albay. Halos naging karapatan na ng mga pamilya na pag nag-evacuate sila, nag-cooperate sila sa provincial government, may 5 kilometers siya. Okay. Governor, siguro po maganda pong maibahagi niyo po sa mga boss po natin ngayon kung paano po nag-cooperate yung mga citizens po natin kaya po naging matagumpay po itong sa paghahanda po ninyo. Noon pa, alam na nila na kung may eruption, siyempre matagapulanggi, hindi sila kasama sa risk. Pero pag may bagyo, titingnan natin kung anong klaseng uri ng bagyo, kung yung ulan, mahangin. So pag may ulan at may hangin, katulad nito, pero mas mahangin, so pag mahangin, kailangan talaga yung mga nakatira sa tabi ng dagat. Alam kagad nila na ililikas sila. Tapos yung mga nasa flood-prone area, katulad Waslimong Palanggi, Malinaw, alam na rin nila yan. May mga barangays doon na gumalaw. Tapos yung landslide, alam na rin ng mga taga-Manito, taga-Uwas, taga-Palanggi, at taga-Tiwi. Yung mga pinag-itinasita namin na, ito yung purok mo, dapat siguro yung mga lahar-prone areas ng Ginabatang, Kamalig, Daraga, Legazpi, Santo Domingo, alam nila yung mga barangay nila at saka yung mga purok nila at alam nila kung saan sila pupunta. Anong yung naka-assign ng barangay, anong naka-assign sa kanilang evacuation center o pupunta nila para safe sila. Alam nila kung saan sila magiging safe. Alright, Gov, sino po ang dapat nating i-credit po dito sa disaster preparedness po ng Albay? Noong pa yan mga Albayano, kasi nakatira kami sa Mayon, alam na namin nandito ang Mayon, pumuputok. Hindi pa kami umalis, dapat handa kami. So katulad, simple-simple lang yan, yung Kagsawa Church, akala ng marami, yung Kagsawa Church, nung naputukan yun, umakyat yung tao dun sa bagong simbahan sa taas, dun sa Daraga. Pero actually, 40 years pa, bago nasira ang Daraga, ay ang Kagsawa, yung church ng Daraga nandun na. Pinagandaan naman talaga namin na nandito kami sa flood, nakatira kami sa Mayon, at nandito tayo sa doormat ng mga bagyo. So dapat tanda kayo kung anong gawin para unang-una, safe tayo kung pagdating yan. Pangalawa, na pwedeng that development can proceed even in the middle of all these trees. So far, okay naman. Alright, Gov, maraming salamat po sa inyong oras at sana po talagang maging modelo po yung Albay para po sa lahat ng mga probinsya sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras, Gov. Yeah, thank you, Gian. Alright.